Yes, magandang umaga rin, DJ Chacha. Yes po. Sir, ito nga po itong nangyaring sunog diyan po sa Navotas Sanitary Landfill. Para lang po mas maintindihan ng mga kapatid natin, kapag sinabi nating under control, ano po bang ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin po ba niyan wala na talagang active fire or meron pa tayong mga hotspots na binabantayan po diyan sa area? Dahil po sa lawak ng facility, no, ito ay nasa 41 hectare, ay confined siya within the area. Pero ongoing pa rin po ang ginagawang firefighting operation natin. Actually, sa araw na ito, meron ng 2 days and 12 hours. Kagabi, nag-pull out yung BFP personnel natin sa area dahil medyo lumakas yung hangin at lalong nag-zero visibility. No? So kaya para sa safety rin ng ating mga personnel dahil alam naman natin within the area ay talagang puno ng usok at uneven yung mga land area doon. So, dahil po yun po ay talagang makonsider natin ng mga basura at hazardous material ang karamihan. Kaya ang expected po this morning, depende po sa yung sitwasyon ng tubig ng or sa karagatan natin kung possible na ba ang barge no to ferry the 5 fire trucks. Expected po na maibalik yung 5 trucks today, this morning, para bumalik doon to continue the suppression. No? At maliban sa 5 fire truck, ay meron rin ang patuloy yung aming marine fire search and rescue boats na may dalang mga portable pump. No? Yun po ay direkta to pump seawater naman for continuous flooding para i-cool yung area. So, kahagabi ang naging update po ay dahil sa lakas ng hangin ay nagkakaroon ulit ng apoy. No? Kontrolado siya in the sense po na confined siya doon sa nasabing facility. Pero ongoing pa rin po, puspusan at tuloy-tuloy ang isinasagawang hakbang at paraan ng inyong BFP sa pag-apula ng nasabing rubbish fire. Okay, so ang malinaw po sa madaling salita, there is still fire pero under control within a specific area. Ulitin lang po natin, gaano kalaki o kalawak yung area po ngayon na binabantayan ninyo? And may nabanggit po kayo kanina na parang nahihirapan din kayo to fully make the area under your control dahil may mga barge po kayong binabanggit. Anong challenge po bang kinakaharap ng BFP para tuluyang maapula po itong apoy dyan sa Navotas Landfill? Yes po, part of the challenges, no, hindi naman talaga nahihirapan, pero part of the challenges dahil yung accessibility nga doon sa involved na landfill ay through barge lamang. Although ang mga heavy equipment ay kayang daanan, pero yung mga fire trucks natin ay hindi pwede dumaan doon sa hindi compacted na street. Kaya yun yung request natin din kung pwedeng gamitin yung mga heavy equipment para magkaroon rin ng compacted street na madaanan ng fire truck. Pero ngayon talagang hindi possible ng mga fire trucks. Kaya ipiperi natin yun through barge going back and forth doon sa premises nga. So tuloy-tuloy pa rin ang paggamit ng iba't ibang kaparaanan. No? Meron na tayong isa pang ginagawang hakbang, yung gamit ng mga bulldozer para takpan naman or heavy equipment para takpan naman yung mga bahagi na full ang area na at tatakpan ng soil or buhangin para matanggal or ma-deprive yung mga oxygen or kung tawagin natin dyan to smoother no yung blanketing method. So tutulong din yon para yung soil or buhangin i-absorb yung init no. So yun po ang measure or isa pang hakbang na gagawin natin aside doon sa patuloy na cooling method gamit nga yung 5 fire truck at na tayo no observe na tayo ng incident command system doon para ma-standardize yung command, control at coordination ng nasabing rubbish fire para magkaroon ng effective and efficient response po ng ating mga iba't ibang responders. Maliban sa BFP, andyan po yung ating City DRMO at may tulong rin po coming from the Philippine Air Force. Yes po. Superintendent, we acknowledge po and we appreciate ito pong ginagawa ng BFP, katuwang po yung ibang local government officials. Pero ulitin ko lang po para mas malinaw.
tama po, 5 fire trucks sa ngayon. Under BFP ang nandoon para apulahin yung apoy. Pero meron pang ibang fire trucks from LGU and other agencies na tumutulong po sa inyo doon. Kasi naiintindihan na natin ngayon na challenge nga po yung pagdala. Nirororo nyo pa yung fire trucks papunta po doon dahil nga po yung accessibility nito hindi ganun kadali. Kasi maigi po maintindihan yan ng tao dahil baka nagtataka sila kung bakit hanggang ngayon di pa rin fire out. Opo, dahil po sa lawak ng area, no, 41 hectares nga, yung nasabing fire trucks ay 3 po from the BFP yun at 2 from the private. And yun lang talaga ang tanging access, no, walang ibang access. Although meron tayong additional pa na mga portable pump naman, yun po ay direktang nagpa-pump ng tubig dagat para i-extinguish ngayon. Ito ang sistema doon sa mismong ground. Kung ang apoy po ay sa gitnang bahagi, hindi basta-basta makakalapit ang ating mga responders. Kahit po ay patuloy yung paalala natin sa kanila na must wear the proper protective or personal protective equipment hanggat maaari yung self-contained breathing apparatus para hindi makasinghot ng mga usok doon at iba pang mga chemical na meron sa surrounding, ay pag lumubog yung fire boots doon sa uneven na mga basurahan, yung mismong fire boots natin kung saan na sunog ay may tendency na mismong fire boots ng ating mga responders doon ay nalulusaw sa sobrang init ng baga pa sa baba. No, kaya ang tanging talagang makapenetrate lang doon yung mga heavy equipment tulad nga ng bulldozer. Yes po. Yung ating na mga portable fire pump, isipin na lang natin, no, sa gilid ng karagatan ay naglaglag pa tayo ng halos 1.6 na kilometers para magkaroon ng cooling, na patuloy na cooling doon sa mismong kalagitnaan na sunog kung saan kumakalat yung rubbish fire. Oo. Superintendent, malinaw na po ba kung ano ang sanhi nitong sunog dyan sa Navotas Landfill? And help us understand kasi kung di tayo nagkakamali, inactive na po ito, sarado na po ito, tama po ba? Tama po. Ang base po sa ating nakalat na impormasyon, ang nasabing landfill ay non-operational since August of 2025. Ang report sa amin, pagtawag sa amin at pagresponde nung Friday night, no, from the BFP ay na pag-alaman na ang sunog ay nagsimula sa bandang gitnang bahagi. Kaya hindi basta-basta talaga hindi talaga pwedeng basta-basta lapitan dahil po uneven nga yung area, no, wala siyang compact street patungo sa gitna. Kaya mabilis ang pagkalat ng sunog, pero ang dahilan po ay inaalam pa natin, no, ay after po ng puspusang operasyon sa pag-apula ng sunog ay saka tayo mag-conduct ng extensive investigation naman. Although nagkakalap na rin ng impormasyon, no, mga initial investigation ang ating investigador sa ground. Pero ang ating priority as of now ay talagang doon pa sa firefighting operation, no. Again, wala namang mga struktura doon or mga bahay, wala namang madadamay. Kaya talagang nakatutok tayo doon sa pag-suppress ng fire para hindi na ito mag-emit ng usok na nakakaapekto rin, no. So, yun po ang ginagawa natin. Ang cause po ay under investigation pa. Pero alam naman natin yung mga organic waste na yan, pag na-decompose na yan at hindi nga operational, ay nag-generate yan ng mga methane gas sa baba. Kaya very possible po ang halimbawa spontaneous combustion o di kaya kahit yung mga dinidiscard ng yung mga butane na lighter pag na-expose ng matagal sa init, no, ay pwede rin yan sumabog. So kung titingnan din natin ang sitwasyon ng nakaraang mga araw, ay wala tayong naulat na any ulan, no? At napakainit, no? For how many days na ay napakainit ng paligid. Kaya isa yun sa mga factor. Pero again, hindi pa siya conclusive ang dahilan ng sunog or cause.
ito po ay iimbestigahan pa ng inyong BFP po. Opo. Superintendent, hindi natin niro-rule out na dahil din sa tindi ng init ang dahilan, ano? Pero sige, antabay po kami kung ano talaga ang dahilan kung bakit nagsimula po itong sunog dyan sa Navotas. Pero curious lang po ako, pagka po ba ganyang inactive na ang isang landfill at sarado na, paano po ba, may monitoring pa rin po ba dapat from the LGU and may pagkukulang po ba dun sa naging maintenance and post-closure measures nitong nagha-handle, nitong landfill na ito? On that matter, DJ Chacha, no, mas maganda siguro yung authority na lang, authorized na lang na unit ang Oo. dapat natin na tanungin kasi on our end naman ay sinisiguro lang natin na yung safety measures diyan ay ino-observe at kung talagang hindi naiwasan ay kami po ay handang nakaantabay palagi at handang lumisponde para sa anumang sakuna diyan o sunog halimbawa ng naidulot na yan. Yes po. So, Superintendent, yun po. oo. Yes Oo, po. either ano ito, Navotas LGU or DENR po siguro no, will find time to reach out to them. Tapos po, Superintendent, kanina nabanggit nyo, there's no structure. Wala rin naman po mga residente dun sa area. Pero may mga staff po ba itong landfill? Accounted naman po ba silang lahat? Paano po yun? Or dahil inactive na, wala na talagang tao doon? Wala namang naulat na any casualty or fatality or injury. At kung may pasilidad man doon, I believe yun po ay for security purposes only. So again po, wala naulat sa amin na any that's good. injury po. Oo. So at talagang ang base sa initial na investigasyon natin ay talagang non-operational po pag-respond ng ating mga responders sa site po. Superintendent, as we speak now, mausok pa rin po ba doon sa area at umaabot pa rin po ba yung usok sa parts of Metro Manila, lalo na po doon sa may parte ng Ubando, Bulacan? Kamusta po? Kagabi po dahil nag-pull out yung personnel natin dahil lumakas ang hangin kagabi, no? Sa pangunguna yan ng ating District Fire Marshal doon ni Senior Superintendent Carbonell at kakatuwang yung City Fire Marshal na si Fire Superintendent Andiso. Dahil nga po medyo delikado sa ating personnel ay bumalik sila sa land, no, at yung hangin ay nagdulot na naman ulit ng oxygen or nag-trigger to ignite again yung mga baga sa ilalim na nagkaroon ulit ng apoy. So inaasahan natin na today, no, as early as today, kung passable na yung mga barge sa tide, no, so high tide ang ina-expect natin ay makakabalik na doon yung ating mga more or less mga nasa mahigit 50 po na BFP personnel. Wala pa doon included ang iba pang mga ahensya tulad ng local government unit and other private organization. Superintendent, magandang umaga po. Si Maricel po ito. Sir, pakipaliwanag nga po sa amin kung paano po yung sistema ng operasyon ng ating mga firemen. I understand, of course, concern natin yung safety nito pong 50 personnel na nabanggit po ninyo. Pero hindi po siya 24 hours na pagpatay ng sunog kasi may mga consideration po tayo sa weather, sa hangin. Tama po ba? Yes po, Ma'am Maricel, no, tulad kagabi nga, nag-decide po ang ating incident commander na unsafe na po mga bandang alas 8 onwards ng gabi ay unsafe na po para sa ating mga personnel doon na mag-continuous ang operation dahil po sa hangin. Kasi po we make sure rin ang ating personnel ay always working doon sa downwind, no, hindi doon sa salubong sa usok kundi doon kung saan palayo yung usok. Pero pag malakas ang hangin nga, nagbabago-bago ang hangin kaya hindi rin safe. Kaya they decided na balik muna, no, at babalik ulit this morning po. So, kumbaga nasa isang area sila, depende kasi sa buga ng hangin. Ganun po. Yes po, pinapalibutan natin hangga't maaari yung lawak, no, ng sunog, no. Pero again, no, at the same time meron tayo doon safety officer na talagang making sure na walang mapahamak na mga responders natin. Kaya kung ano po ang medyo unsafe
na surrounding ay inuuna natin din ang safety ng ating mga BFP responders po. Sir, ito pong 50 BFP responders natin, sabay-sabay ito mula umaga hanggang gabi. Yes po, kasi tanging barge lang po ang kaparaanan pagpunta doon, except po sa aming mga fireboats, kung tawagin yung aming marina, fire search and rescue boats ay rumisponde din po doon. Kaya aside po sa mga ferry or yung barge nga, yung Roro, ay may access din tayo sa aming fireboats po. Kailan po pumapasok dito yung Philippine Air Force, sir? Kasi kanina may nakita rin tayo na video na tumutulong na 'di ba? Yung parang pang-aerial para mapatay yung sunog. Yes po, kung sa koordinasyon sa baba natin ng Incident Command System nga, once available po ang resources or asset ng ating Philippine Air Force at talagang kailangan pa, that's the time po nakikipag-coordinate doon sa ating Incident Command System at nagpatuloy yung ating ginagawang doon na pag-drop ng bucket din ng water. Sir, sabi po ninyo kanina, under control yung sitwasyon. Gaano pa po kahaba yung tansya natin bago po ito ma-fire out? Sa ngayon po ay talagang hindi natin masabi hanggat kailan ito tatagal. Pero rest assured po ang ating public that we will not leave the premises until the rubbish fire will be totally suppressed po. Iba't ibang kaparaanan, halimbawa niyan yung gamit yung bulldozer natin ay hinahalukay din ang mga exposed na baga sa ilalim gamit yung mga heavy equipment nga at patuloy yung ginagawa natin na cooling through the fire pump at saka yung ating mga fire truck. Pero So yun po ang maasahan. Yes po, maasahan ninyo hindi namin to iiwanan hangga't hindi ito totally ma-extinguish kahit po usok na nai-emit ay gagawa natin ng paraan ng totally po ay wala ng ganitong insidente. at na-appreciate naman po namin ng BFP dyan, sir. Pero nabanggit nga po ninyo kanina, nakadagdag po sa factor ng sunog yung init, pero kasi may mga na-dispose na lighter na baka isa sa dahilan kung bakit po nagkaroon ng sunog. If that's the case, sir, ano yung assurance na hindi ulit mauulit itong sunog na to once na fire out? Kasi kung hindi pala tayo sigurado kung ano-anong chemical yung nandyan. Yes po, kaya nga po yung isang kaparaanan na ginagawa natin, yung nabanggit natin na blanketing, yung Sa pagtakip bulldozer. po ng mga soil at saka or sand po na available or putik po sa area na yan. Kasi po mag-serve siya as blanketing, so madideprive ng oxygen. So talagang hindi siya basta-basta karoon ng apoy pag in the absence po ng oxygen through that smothering method. Sir, nabanggit po ninyo kanina yung na-dispose na lighter. Baka isa siya sa dahilan kung bakit po nagkaroon ng sunog. Para rin dun sa kaalaman ng ating mga kababayan, paano ba dapat yung tamang pagdidispose ng lighter? Kasi syempre, di ba, pag gumagamit ka naman sa bahay o kung saan, pag ubos na ayaw ng gumana, tatapon mo lang naman talaga sa basurahan Baka mali yung ginagawa natin. Opo, kaya we make sure po yung pagtapon sa basura talaga yan ay sinesegregate, Kaya yung mga, halimbawa, yung mga tulad niyan, mga waste material ay hinihiwalay yan. Ang sabi ko kanina ay maaari, So hindi siya conclusive Yes. kasi meron naman po halimbawa napatunayan din kasi gabi nangyari, isa pang factor yung halimbawa lang yung mga pwedeng naging dahilan ng nasabing rubbish fire ay maaring yung spontaneous combustion na kusang liliyab lang talaga, wala in the absence po ng any butane na lighter dahil po yung nagde-generate nga ng methane gas, yung mismong sa baba po ay liliyab yun, And other natural phenomenon pa, halimbawa yung time ba yun ay meron bang naitala na mga lightning sa area, yung kidlat po, ay pwede rin po dahilan yun, Dahil gabi nga po nangyari. So, I see. again, ang dahilan ng sunog ay non-conclusive sa ngayon.
Kaya hindi tayo pwedeng magsabi pa na ito yung dahilan, although yun yung pwedeng naging dahilan. At rest assured po, we will extensively conduct thorough investigation po para malaman kung ano ang naging dahilan ng sunog. Pero sir, kasi kahit po sabihin natin na halimbawa magkukusa kami na isegregate yung basura para hindi mauwi sa sunog. Bagamat malinaw naman po yung sinabi niyong hindi pa tayo sigurado sa dahilan. Pero kasi nandun yung possibility. Once na segregate kasi yan, pag itinapon nila, hindi ba isang landfill din naman? Eh di pag tinapon yan, sama-sama din. On that matter, Ma'am Maricel, no, I cannot Yes, I I'm not in understand. authority po Mm, to mm, mm, mm. to answer that kung paano yung management po ng disposal natin. Opo. Pero yun po ang ating advice sa publiko na Mm-mm. yung mga pwedeng i-recycle na area ay segregate natin para hindi siya basta-basta mapupunta sa kung saan-saan. Opo. I understand, sir, na hindi naman po yan sakop ng BFP. I just had to make that point. Kasi kahit na tumulong kami doon sa segregation, True. kung sama-sama rin naman, ganun din, baka pagmulan din siya ng sunog. Pero, sir, bagamat hindi pa po natin alam kung kailan posible talagang maging fire out, ito pong sanitary landfill dyan sa Navotas, oras po na ma-fire out siya, yun pong tindi ng usok. Usually, gaano po yan katagal bago mawala para po sa kaalaman ng mga affected areas? Yes po, kung gagawin natin yung cooling method talaga at hinahalukay nga yung mga other area pa na nag-emit ng smoke, ay makikita natin yan talaga ang baga sa ilalim. Kaya pag talagang fire out na yan, ay automatically ay halos wala nang mai-emit na usok yan. No? Maliban nga sa cooling system na ginagawa natin to quenching or using the water, yung takip nga natin ng mga buhangin or soil para talagang totally i-deprive natin ng oxygen. So in the absence po of baga or fire, ay wala na rin pong usok. So matatanggal agad siya? Yes po, talagang hindi namin yan iiwanan hanggat merong mga baga. Kaya sa tulong rin ng mga heavy equipment tulad ng mga bulldozer nga, ay tinuturo natin kung saan ang dapat talagang hinahalukay para doon makakapag-concentrate ng cooling at tatakpan natin yun. Opo. No? So yun po ang ginagawa nating operation talaga doon na we are assuring the public naman na talagang kahit usok ang meron dyan ay hindi namin yan iiwanan. Opo. Pero sir, yun nga po, oras na totally mawala na talaga yung apoy, hindi naman agad nawawala yung amoy nung usok. Para makapaghanda yung mga taga Bulacan, yung mga karatig na area, hanggang kailan nila kailangan magsuot ng N95? Pagdating po dyan ay meron naman tayong Environmental Management Bureau na nagpapaalala at meron din tayong mga respective LGU no na minomonitor ang hangin sa paligid. So yun po ano na lang tayo. Tumalima na lang tayo doon sa advisory ng mga concerned agency po. Pero again, kung masuppress na yan, wala na yang usok no. Kung usok per se ang pag-usapan. Na hindi pa natin sure ngayon kung kailan kasi ongoing pa rin po yung ginagawa ng BFP. Superintendent, nangyari na po ba itong sunog sa Navotas landfill in the past? And gaano po katagal bago na fire out kung nangyari man? Based on our data, meron na nangyaring sunog no last March no diyan sa landfill, pero naapula naman agad no, hindi tulad ng ganito na sobrang tumatagal po halos sa 2 days and 12 hours na nga Yeah, po. pa 3 days na po tayo. So sir, Yes po. March this year or last year po yan? This year po based This on our year lang. data at Oo. naka-respond din ang ating BFP doon at naapula naman agad. Ilang araw po inabot bago naapula yung sunog nitong nakaraang nangyari dyan po sa landfill? Hindi naman na araw ang inabot po at naapula naman within the day lang. So ibig sabihin mas malaking area ngayon ang nasusunog kaya nahihirapan din po ang BFP na maapula yung apoy. Sir, with your investigation since hindi pa natin talaga alam ang root cause nito, yun po bang last na nangyari sa March tapos na ang investigasyon doon? Ano pong pinagmula ng sunog noon? Alamin natin ma'am no dahil kukuha tayo ng
information galing po from the Navotas City Fire Station. Wala po bang investigasyon na ginawa no ng BFP doon po sa nangyaring sunog nitong Meron po. meron Automatically din. po, ang BFP ay mandated talaga sa lahat ng klaseng sunog, mapapasura man yan or rubbish fire or kahit grass fire or forest fire, ay kasama po sa aming ginagawang investigation yun po. Balikan na kita dyan na Sige DJ po. Chelsa, no? At alamin ko lang sa aming investigation and intelligence division po. Doon po, kasi I cannot ask tungkol sa investigasyon ngayon kasi hindi pa po kayo tapos. So yung last month na nangyari, sir, meron po bang lapses base sa naging findings ng BFP? Sino pong magiging may accountability po ba kahit anong organisasyon o kumpanya doon sa nangyaring sunog last month? Kasi we understand na walang structure at bahay doon, pero po yung pinsala na ibinibigay po nito doon sa mga residente sa Obando, sa Quezon City at sa iba pang parte ng Metro Manila, matindi. Yung Saturday na usok nga po umabot hanggang sa EDSA So doon po sa naging investigation po natin last month, sir, sino pong may kapabayaan kung meron man? Meron po bang mananagot dun sa nangyari last month? Again po, alamin ko muna po ang detail of the investigation na nangyaring sunog kasi hindi naman kalakihan yon at agarang na patay. No? Pero again po ay alamin natin kung ano po ang nagiging investigation final investigation sa nangyaring sunog. Oo, sige. Antabay po kami doon, Superintendent. Alam namin busy rin po kayo ngayon. So, paano po natin masisiguro sa publiko na ngayon po, lalo po doon sa mga residente na hanggang ngayon pagising sa umaga, matindi pa rin yung usok doon sa area nila, na merong mananagot this time sa nangyaring sunog dyan sa landfill? Meron po ba? Part of the investigation natin at kung meron tayong nakita, if ever, ay i-consult natin sa aming legal po to study the facts of the case po. Oo. And sir, usually with the investigation po ng BFP, gaano katagal bago po ito ma-finalize? Usually po ang ating based on our standard operating procedure ay nasa 45 days po kasi kasama yan yung mga laboratory testing ng mga ashes and debris na i-undergo natin sa ating arson laboratory section para malaman kung ano ang mga nakikitang flammable or combustible materials sa nasabing mga debris po. Oo, sige. Superintendent, aantabay po kami. Hingin po namin yung kung meron man, kung pwede kami makakuha ng kopya doon po sa nangyaring investigation ninyo last month sa sunog din dyan sa Navotas landfill. Kung ano man po ang findings nyo doon. At kung matapos po itong ginagawa nyo ng investigasyon dyan sa sunog ngayon, hihingi rin po kami ng kopya. Medyo iiba lang po ako ng topic, sir, para sa mga nakikinig din po sa atin ngayon. Nitong nakaraan, inanunsyo po ni DILG Secretary John Vic Remulla na may 45 current at former BFP officials po ang haharap sa reklamo sa Office of the Ombudsman. Kaugnay po nitong anomalous fire truck procurement from 2018 until 2024. Kamusta na po, sir, ang investigasyon nyo dito? And medyo madami-dami po ito na nakahanap na po ba tayo ng mga kapalit nitong taong ito? We are still awaiting po sa formal charge. No? Kung na-formally charged man, ay handa naman po ang ahensya namin na tumugon agad at makipag-ugnayan kung ano man kailangang ginagawang investigasyon po. So ito po ay nasa DILG po. So when it comes to that matter po, ang ating DILG po ang nakakaalam kung ano na po ang current or ang kasalukuyan na status po. So sa ngayon po, wala na po itong mga officials na ito? Wala na sila dyan sa BFP? Sa 45 kasi po, meron ng mga patay doon at meron na rin pong mga retired at meron din pong mga active. So yung mga active po ay wala pa namang any order from the higher sa aming DILG, no, at nasa serbisyo pa rin po. Meron pa pong mga nasa serbisyo. Paano po natin sisiguruhin na hindi makakaapekto ng ilan po sa mga pinararatangan still with under BFP na hindi po makakaapekto yung investigasyon na ginagawa ngayon? Again po, kami po ay handang makipagtulungan kung meron na papasok, halimbawa, particular na ang ombudsman
No, we are awaiting for any order. Kami po ay maasahan yung good soldier kung any order po na may ibaba sa amin ay kami po ay susunod at tatalima diyan. Oo, ilan po sa 45 officials na inaakusahan ang still with the BFP po, sir? Hindi ko po siya na sort out, no, pero again may mga retired na doon at ang patay na po ay 2. Okay. Sir, ngayon po, ngayon sa BFP, meron po ba tayong binago dito sa procurement natin ng fire trucks just to be sure na hindi na nauulit yung mga ganong alegasyon? May nabago po ba sa sistema? Yes po, bagong member na po ang nasa back natin sa with the directives na rin po ng ating DILG Secretary, no, at gayon din po ng ating bagong OIC na si Fire Chief Superintendent Wilberto Rico Neil A. Quanchu. So meron po tayong binago sa sistema. Ano po yun exactly para po siguruhin na wala na tayong pinapaboran ng mga suppliers? As of now po, wala pang any bidding and procurement po. Okay. Simula po nung nag-announce si DILG Secretary Remulla, hindi pa ulit nagkakaroon ng bidding? Yes po, wala pa po tayong na decent procurement pagdating sa fire truck, no, at wala pa rin pong any bidding. So, andyan po yung previous policy pa rin, no, at in-enhance natin at bagong member po ng Bids and Award Committee po. Ilang fire trucks ang meron po ngayon ng BFP, sir? Nasa mahigit 3,000 ang specific na number po kasi may mga depleting na rin po at saka ibig sabihin mga more than 15 years. Wala dito sa detalye ko pero mahigit 3,000 po ang fire trucks nationwide owned by the BFP po. Is this enough or plano nyo po in the future kung mapapayagan na mag-procure pa ng mas madami at mas bago po sana? Yes po, kasama yan sa modernisasyon na ginagawa ng BFP po based on the BFP Modernization Act din ang patuloy na procurement po ng kakulangan fire trucks at gayon din ng mga infrastruktura na mga wala pang fire station sa mga ibang munisipyo lalo na sa area ng Mindanao, no, yung BARM. So may mga mahigit kumulang pa na mga more or less 60 ang wala pang fire station nationwide sa mga remote area. So kasama ang fire station ay yes po, kailangan din po ng at least one fire truck sa isang fire station. At maliban doon, yung mga depleting natin ng mga fire trucks ay kailangan na rin pong palitan kasi may mga beyond economic repair na rin po. So part of the modernization na ginagawa po. Sir, sorry, gaano kadami yung mga depleting na fire trucks natin? Again po, pagdating dyan ay wala pa po yung numbers natin. Yes po, nasa kasi ang fire trucks natin ay nasa 3,715. Yes, opo. No? Opo. So yung depende kasi diyan sa category 10 years at 20 years. So it's sinesort out pa natin kung ano yung mga kahit mga 30 years. So kung ano doon talaga ang beyond economic repair at saka yung mga talagang depleting na kailangan na rin talaga dahil sa tagal ng taon ay kailangan ng palitan. Although hindi pa siya beyond economic repair, ibig sabihin ay maaasahan pang operational pero talagang sabihin natin ay may katandaan na. Sir, sorry, tama yung dinig ko sa'yo, 30 years? Meron tayong fire truck na 30 years na? 20 years plus. 20. Mga ganun po. Matanda na rin yun. Pero sir, I understand ang ating Fire Prevention Month ay March. Kaya lang po kasi sa sobrang init ng panahon ngayon, meron ba tayong bagong assessment when it comes dun sa dami ng mga fire cases, fire incidents na naitatala po ng BFP? Again po, no, ang prevention campaign na ginagawa ng inyong BFP hindi lang naman buwan ng Marso. Ito po ay buong taon, although ini-intensify natin ang prevention campaign during March dahil sa pag-observe nga ng Fire Prevention Month. Pero continuous po ang ating prevention campaign whole year round at lalo na itong Abril kasi kung basihan natin ang data
sa loob ng 5 taon o kahit yung 20 years, ay Abril po ang pinakamataas na insidente ng sunog. Ito po ay halos umaabot ng Oo. 3,000 no, Oo. monthly. Kaya meron tayo diyan programa nung Oplan na Ligtas na Pamayanan dati ay naging obligasyon na para sa ligtas na bayan, no? So yun po ang patuloy nating ginagawang programa sa prevention, no? At yun nga lang, medyo sabihin natin na in observance po ng austerity measures din pagdating diyan sa mga prevention aspect tulad ng mga public information campaign na iikot-ikot yung fire truck tulad ng Licorida ay we temporarily suspend it. So talaga nakatutok tayo diyan sa mga other means, no, tulad ng other quad media, so social media para sa information campaign. Pero pagdating diyan sa operational matter, ibig sabihin sa pagresponde ng anumang sakuna yan ay rest assured po kami po ay hindi madidelay or maantala po. Kami po ay laging handa diyan. Opo. Sir, ano po ang dahilan? Bakit po kaya buwan ng Abril yung naitatala nating pinakamaraming fire incident? Ito ay kung titingnan natin sa ating heat index, no, na taon-taon ay Abril po ang pinakamainit, I see. no, na buwan. Opo. Kaya may Mm-mm. factor rin talaga ang init ng panahon dahil tuyong-tuyo na yung paligid. Kahit yung mga dahon natin sa bakuran, konting baga lang po at mapunta diyan kahit yung mga irresponsableng pag-discard ng mga cigarette butts ay pwede siyang maging dahilan ng sunog or yung mismong nagsisiga. Tapos sa lakas ng hangin, yung alipaton yan ay mapupunta doon sa tuyong-tuyong paligid ay pwede ring mag-cause ng sunog. Maliban dyan, sa sobrang init ng panahon, mas marami po ang gumagamit ng mga dikuryenteng kagamitan tulad ng electric fan at mga air condition at halos wala ng patayan kasi kahit gabi ay mainit pa rin. So yun po, tumataas din po ang insidente ng sunog ng ang dahilan ay electrical fire. Yung mga overheated natin na mga kagamitan o di kaya yung dahil karagdagang mga portable electric pan halimbawa, yung mini pan ay tinatangkilik yung mga substandard kaya may naulat tayo na kusang lumiliyab or sumasabog yung mga lithium ion na mga substandard na yan na hindi DTI approved, no? Kaya dahil sa init ng paligid, yan po yung mga factor na kino-consider natin na yun din po ay directly proportionate po sa pagtaas ng number of fire incidents. So ang common cause po ng mga fire incidents dito sa atin usually yung mga appliances, maling paggamit, electrical wiring. Ang based on our data, no, yes po 31% ang kadahilanan ay electrical fire. Hindi lang po electrical appliance yan. Kasama na dyan yung mga electrical wiring na abuse use of electrical wire natin or electricity dahil po sa overheated o di kaya nag-short circuit o di kaya yung other factors pa na nagiging dahilan ay electrical fire. Pangalawa po yung open flame o di kaya yung halimbawa kandila naman, nakasinding kandila na naiwan o di kaya flame from the cooking equipment, unattended cooking equipment. So pangalawa yan, nasa 21%, no? So yan po ang dalawang nangunguna na dahilan ng sunog. Kaya diyan rin po tayo nakatutok sa obligasyon sa Bayan Ligtas na Pamayanan na programa ng inyong BFP, no, ay hindi lamang to programa, ito ay talagang panawagan para magkaisa po ang taong bayan at lahat ng community para sa mas mapoprotektahan natin ang ating mga ari-arian sa lalo na sa anumang pwedeng maging dahilan ng sunog at para ang bawat pamilya ay ligtas po sa mga anumang sakuna. Sige po sir, mabilis na paalala na lang po siguro doon sa ating mga kapatid, yung mga common mistakes bukod po doon sa nasabi ninyo na nag-overheat na mga appliances, yung mga maling paggamit ng mga electrical wirings. Go ahead sir. Again, no, yes po, maging katuwang tayo sa pag-iwas ng sunog. No, ang dahilan ng sunog na yan na pwede nating maiwasan tulad ng mga
electrical appliance natin, pag hindi na ginagamit, ay i-unplug natin, lalo na pag umalis ng bahay. At huwag tayong mag-iwan na nakamagdamag na charge, huwag tayong mag-overload ng mga ating mga dikuryenteng kagamitan. No? Yung isang outlet diyan ay huwag nang dagdagan na napakarami pang extension cord dahil prone din yan sa pwedeng maging overheating or overloading. No, at gayon din pag tayo nagluluto dahil sa init ng panahon din ay palagi kahit hindi mainit yung panahon, no, palagi nating bantayan. Huwag nating iwanan yung ating mga niluluto dahil dahil yan din po ang isang kadahilanan. Yung mga kandila natin, huwag nating iwan to basta-basta. Make sure po yung mga kandila sa altar, no, ay patayin natin. At again po, huwag na tayong tumangkilik ng mga substandard na kagamitan na di kuryente, yung mga halimbawa mga power bank na yan na nagiging tumataas rin ang kadahilanan ng sunog dahil diyan sa mga hindi DTI approved, no, dahil na talaga nagpropagate or nagkalat sa mga bangketa kahit sa online, kaya hindi talaga maiwasan, marami ang talagang tumatangkilik pa. So maging maingat tayo sa mga pwedeng mangyaring sunog sa atin. At kung hindi talaga maiwasan, huwag kalimutan na tumawag sa 911 at makaresponde ang inyong BFP, no, at ang mithiin namin within 5 minutes dito sa Metro Manila ay makaresponde agad, o di kaya outside of Metro Manila ay 7 minuto ang ating goal, no, to respond para hindi na maging conflagration ng isang sunog at maagapan natin. Maraming salamat po Fire Superintendent Anthony Arroyo. Sir, ingat po kayo, lalo na po yung inyong mga kasamahan na nandun pa rin ngayon sa Navotas Landfill at patuloy na inaapula po yung apoy doon. Maraming salamat po sa panahon. Yes, God bless din po. Maraming salamat din, DJ Chacha at Miss Maricel. At aligtas na araw po sa lahat. Yun, Salamat si Fire po. Superintendent Anthony Arroyo. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph. At pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Ito tayo sa